So mga kapatid, sa ating huling pag-aaral po in our Sunday School Confession, napag-aralan po natin that ang Diyos po ay aseity, which means hindi niya ho tayo kailangan, kundi tayo po ay dumidepende po sa Kanya. We've also come to learn na ang Diyos po ay Espiritu. Kapag sinabi po Espiritu, siya po ay walang katawan, walang mukha, walang physical na features kagaya po ng tao. Ngayon, sa ating pag-aaralan, it has something to do with the emotions and affections of God. Ang emosyon po ba ng Diyos, ang affection po ba ng Diyos ay parehas sa nararamdaman ng tao. So ngayon, basahin nga po natin ang paragraph 1 of our confession in chapter 2. Sabi ho dito, ang ating Panginoon ay buhay at iisa. Bilang natatanging tunay na Diyos, at siya'y nabubuhay sa kanyang sarili. At ayon sa kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan. Walang nakakaunawa o nakakaabot sa kanyang persona, maliban lang ang kanyang sarili. Now look at this. Siya lamang ang dalisay na espiritu. Di nakikita, walang katawan o parte ng tao, at hindi pabago-bago ang kanyang damdamin tulad ng tao. Yan ang nais ko po mabigyan ng tuon pansin nitong hapon. The very words, hindi pabago-bago ang kanyang damdamin tulad ng tao. In English of the Confessions, nakalagay, without a body part, without passions. Yan ang nakalagay sa English version ng 1689 Confession, without passions. Ano hong ibig sabihin na ang Diyos bilang Espiritu has no passions, has no emotions, has no affections? Ano pong ibig sabihin po nun? Well, bago po may paliwanag ho yan, I want to explain to us that yung ibig sabihin ng ating mga kapatid na ang Diyos po has no passions or without emotion or without affection is to be understood not meaning as wala siyang pag-ibig, wala po siyang nararamdaman, o wala po siyang nakikita. But rather, ang ibig sabihin po na salitang without passions is that yung emosyon at pag-uugali ng tao is not the same as yung pag-uugali at emosyon ng Diyos. So ang tawag po dito is the impassibility of God. Yung gaytong klaseng katuruan that God is without passions, which means ang nararamdaman ng tao ay hindi kaparehas na nararamdaman ng Diyos, is called as the impassibility of God. Kaya po siya tinawag the impassibility is because ang salitang impassibility ay nagmula po sa wikang Latin, impassibilidad. And this means without suffering or passions. O sa ibang salin naman, or some wording of impassibilidad, you have impassibilis. Both are from the Latin. At dyan po natin nakuha yung doktrina, the impassibility of God. Now, what does that mean that God is impassible? Well, by definition, ang ibig sabihin po ng impassibilis sa wikang Latin, without suffering, without passion. Pero dahil po yung patotoo natin ay nagtuturo, hindi pa bago-bago ang ugali o emosyon ng Diyos, it is to be understood that yung passion o nais ng Diyos ay hindi kagaya ng nais ng tao. Halimbawa, when we talk about the impassibility of God, it simply means there is no external influence na magbabago na kanyang nararamdaman. Whereas sa mga tao,
nababago po ang ating pag-ibig, nababago po ang ating galit, nababago po ang ating emosyon base sa mga influences mula sa labas. Halimbawa, mahal ko si Brother Joel today. Pero kapag may ginawa ho siya hindi tama sa akin, wala na ako pagmamahal sa kanya. So pabago-bago. Ang Diyos, on the other hand, ay iba. Kapag minahal ka na ng Diyos, kahit nagkasala tayo sa Kanya, magagalit at mapipighati po talaga ang Diyos, pero hindi nagbabago ang Kanyang pagmamahal sa atin. So that is what it means, the impassibility of God. Whatever God feels, whatever God's emotions are, whatever His morality is, never nagbabago. At saan ho natin mababasa ho yan? Basahin po natin in the book of Numbers, chapter 23. Numbers, chapter 23, beginning at verse 19. Bakit ito naging paniniwala ng ating mga Reformed Baptist na kapatid? Numbers 23, beginning at verse 19. Tignan nyo ha. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya na hindi niya tinutupad? Or in English, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So dito, napakalinaw na kahit kailan, ang ugali ng Diyos, ang desisyon ng Diyos, ang emosyon ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi kagaya ho natin, I love you not. I love you not. When we're talking about the morality and excellence of God, we are talking about His transcendent emotions that never change. Hindi nagbabago. Halimbawa, galit ang Diyos sa kasalanan. 2,000 years later, galit pa rin ang Diyos sa kasalanan. Hindi nagbabago yon. Mahal ng Diyos ang mga na kay Kristo. 6,000 years later, mahal pa rin ng Diyos ang mga na kay Kristo. Because by nature, God is immutable. Hindi siya nagbabago. And therefore, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang mga nais ay hindi rin nagbabago. Now, may mga katuruan, mga kapatid, na tinatawag progressive Christianity. At sa katuruan po ng progressive Christianity, they teach that as years go by, nababago ang katuruan ng Biblia. So halimbawa, 2,000 years ago, homosexuality is a sin. But according to progressive Christianity, which is really not Christianity, yung mga nabanggit noon is no longer valid today kasi revelation ay nagbabago. And if revelation ay nagbabago, ang Diyos din ay nagbabago. Pero dahil po ang Biblia ay napakalinaw sa kanyang katuruan that God by nature does not change. He's perfect and that will never change. He's righteous and that will never change. He will love you and that will never change. Diyan lumilitaw the impassibility of God. But here is something to consider. Kung ang Diyos ng Biblia ay hindi nagbabago, bakit ito ang nakalagay sa Genesis chapter 6? Basahin nga po natin. Genesis chapter 6. If God does not change, as Numbers say, then why do we find in Genesis 6 verse 6 these very words? Genesis 6, talatang 6. Tignan niyo po nakalagay. Nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. In English, the Lord regretted, or in another translation, He repented. He regretted that He had made human beings on the earth and His heart was deeply troubled. Now that's something to consider. Galing sa Biblia, we have to tackle it, we have to accept it.
Pero meron din binabanggit sa 2 Kings chapter 20. Dito po tayo sa Ikalawang Hari, chapter 20. Ikalawang Hari, chapter 20. And let's begin here in verse 1. 2 Kings chapter 20, verse 1. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos sa sinabi ng Panginoon na magbiling ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Now let's pause here. Sinabi ng Diyos kay Isaias na sabihin kay Hezekiah, hindi ka nagagaling, mamamatay ka. Now, let's continue reading. Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat at buong puso naglilingkod sa inyo at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng husto. Verse 4. Nang hindi pa nakakaalis si Isaiah sa gitna ng bulawagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamamayan ko at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos na ninuno mong si David, narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Well, ano po ba ang sinabi ng Diyos kanina kay Isaiah? Hezekiah, you're gonna die. You're gonna be sick. Hindi ka nagagaling. A few verses later, sabi po ng Panginoon, papagalingin kita. Now, how do you reconcile that with the impassibility of God? How do you reconcile that with Numbers chapter 23, where it says, God doesn't change His mind. God doesn't do anything that is inconsistent. And the only way we can reconcile this is by understanding yung ibig sabihin ng salitang passions. When the Bible says, for example, burahin ko muna ho ito. When the Bible says, mga kapatid, that God regretted this is to be understood as completely different when we as humans regret something. Halimbawa, ang regret ng Diyos ay iba sa pagsisisi ng tao. Ang pagsisisi ng tao ay ganito, nagkamali ako, kailangan ko baguhin yun. Pero kapag sinabi ng Biblia, ang Diyos ang nagsisi, it does not mean parehas po yung pagsisisi niya sa atin. Nang ibig sabihin siya'y nagkasala o nagkamali, kaya kailangan baguhin. Hindi yun ang ibig sabihin po nun. Because God is so transcendent, the only way na mauunawaan po natin yung salitang regretted is to be understood metaphorically as an anthropomorphic expression. Kagaya ho nito, mahal kita, pero yung pagmamahal ko ay hindi kagaya ng pagmamahal ng Diyos. You cannot compare the two. Or, for example, nakaranas ako ng kahirapan, pero yung dinanas na kahirapan ni Jesus cannot be compared. They're not the same. Nalulungkot ako, pero yung kalungkutan natin ay hindi kaparehas ng kalungkutan ng Diyos kapag sila'y nagkakasala o kapag nagkakasala ang mga tao. So when we say the impassibility of God, God's feelings, if we can say that loosely, God's emotions, if we can say that loosely, ay hindi kaparehas ng nararamdaman ng tao. When God is grieved, we can never fathom that because He's an infinite being. When God is happy, we can never fathom that. When God is angry, it would take all of eternity and we still wouldn't understand it. Yung galit, pagmamahal, lahat ng nasa Diyos
ay hindi kagaya ho natin. Tayo pabago-bago, ang Diyos kailanmay hindi nagbabago. So nung sinabi ho dito sa ating patotoo, hindi pa bago-bago ang kanyang damdamin tulad ng tao, we should be thankful to God that God is impassible. Alam mo po bakit? Dahil kung pabago-bago ang isip ng Diyos sa atin, wala ni isa ang makapasok sa kanyang kaharian. Because if His emotions change every day, none of us would be saved. Because every day we keep sinning. But because God is merciful, walang katapusan yun. Because God is gracious, walang katapusan po yun. Because God is love and holy, walang katapusan po yun. So God's emotions and affections are not the same as ours. Kaya ang tawag po sa Diyos in Deuteronomy 32, verses 1 to 6, Yahweh is our rock. At bakit po siya tinawag, siya ang bato ng ating kanlungan? Is because a rock is immovable. This does not only express God's being solid, as in no one can outwit Him or no one can be more powerful than Him. Pero when God is called our rock, it is to be understood that by nature, walang nagbabago sa Kanya. And right before we come to a close, Pastor, kung ang Diyos ay hindi nagbabago, then bakit siya nagkatawang tao? Di ba may pagbabago ang tawag doon? No. When the Bible talks about the incarnation, and when we talk about hindi nagbabago ang Diyos, we are not talking about the form. We are talking about His perfection and nature, His being. Kailanmay hindi nagbabago. So, nung nagkatawang tao po ang Diyos sa persona ng ating Panginoon Jesus, never nagbago ang kanyang persona bilang matuwid, banal, perpekto. Matter of fact, He didn't subtract anything. He added to Himself a human nature. So, when we say that God is immutable, when we say that God is without passions, it means yung passion ng tao na palaging nagbabago, ang Diyos, hindi ganun. So kapag sinabi ng Diyos, niligtas kita, minahal kita, pinatawad kita, never magbabago yun. At kapag nangako ang Diyos sa inyo that I will help you to the very end, never magbabago yun. Because by nature, God is immutable. And therefore, without passions, God is impassible. And as we come to a close, it's very hard to fathom who God is. And we must accept na siya ay makalangit, tayo ay makamundo. Dito na ho tayo magtatapos sa Roma Kapitulo 11, Romans chapter 11. And here we will come to a close. Romans chapter 11. And let's begin here in verse 33. And this is where we must accept who God is. Romans 11, verse 33. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos. Napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya nga na sinasabi ng kasulatan, sino kaya ang makaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Wala. Sino kaya ang makakapagpayo sa Kanya? Wala. Sino kaya ang makapagbibigay ng anumang sa Kanya para tumanaw siya ng utang na loob? So it is clear, mga kapatid, the God of the Bible cannot be compared to His creatures. He is immutable, He is infinite, He is transcendent. With that in mind, and that being said, does anyone have any questions po sa ating pag-aaral nitong evening in our Sunday Catechism? Does anyone have any questions po patungkol sa ating mga tinalakay ngayon hapon? Okay? Yes, Brother Alson. So, Pastor, yung sa second case, which one of that would be an anthropomorphic language?
Yes. So when it comes to Genesis 6, that would be anthropomorphic. But when it comes to 2 Kings, in one sense sinabi niya, hindi ka nagagaling, mamamatay ka. But the next few verses say, gagaling ka. What we can say is, ang Diyos is still immutable dahil sinabi niya yon because of the fact parte yun ng kanyang plano. Hindi yun parte ng kanyang plano na siya'y mamatay. Kumbaga naging babalayo ng Panginoon that if you don't yun ang mangyayari. But because sinabi niya kanina that dahil nakita ko umiyak ka and whatnot, that is not to say nagreact lang ang Diyos during that period of time, kundi bahagi na yun talaga sa kanyang plano. Right? So everything has already been foreordained. So we have to understand it that way. Okay? Good question. Anyone else may mga katanungan po this evening? Brother Joel. Expression? Expression. Oh, metaphorically. Oh, yes. Yeah. So hindi siya dapat isipin na literal. Meron po siyang nilalarawan or figure of speech. Okay? Anyone else have any other questions? Brother June? Sorry? The jealousy of God. The same way that we would explain this, that yung jealousy ng tao, hindi kagaya po ng jealousy ng Diyos. Ang ating jealousy is that when we don't have attention or affections, ang nangyayari ho nun, humahantong po tayo sa kasalanan. Pero kapag ang Diyos po ay naging jealous, because Exodus 20 says, I'm a jealous God, it simply means that He is the only one true God, at kapag meron ho tayo pinagbibigyan ng mas pansin o oras rather than Him, His jealousy is holy jealousy. It's not ungodly jealousy, kagaya po natin. Okay? So yung jealousy po niya, Brother June, I would also further add, ay para ho sa ating kabutihan. Yeah. Okay? Anyone else have any questions this afternoon? Okay? Well, kung naging klaro ho sa atin mga kapatid, one of the things that we must avoid is to compare God to ourselves. Wag na wag ho natin gagawin yun. That my love is the same as God's love. My anger is the same as God's anger. We are creatures. We are not the same as our Creator in that extent or context. Okay?